Isang mapagpalang umaga, grade 8 Molave. Maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin na pangungunahan ni Miss Angeline? Okay, tayo ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, maraming salamat, Miss Angeline. Ngayon, bago kayo umupo sa inyong mga upuan, inaanyayahan ko kayong pulutin ang mga basura sa ilalim ng inyong mga mesa nang sa ganun ay mapanatili natin ang kalinisan at kaayusan sa ating silid-aralan. Okay, kunin, pulutin ang mga basura. Tapos na ba? Okay, maaari itong ilagay sa bulsa at sa bulsa ng inyong mga bag at maaaring itapon ito mamaya sa ating basurahan. So, maaari na kayong umupo. Maaari ko bang malaman kung sino nga ulit ang ating kalihim ng klase? Yes, Binibining Don. Maaari ko bang malaman kung sino ang mga lumiban sa araw na ito? Okay, very good at walang lumiban sa araw na ito. Talagang bawat araw na pupasok ako sa inyong silid-aralan ay talagang walang lumiliban sa inyo. Kung meron man ay iilan lamang. So, very good section, Molave. So, para sa ating talakayan ngayon ay mayroon akong ditong inihandang alituntunin na ating susundin sa ating buong talakayan upang mapanatili natin ang kaayusan sa ating klase. Maaari bang basahin ng lahat? Mga alituntunin, maging mabuti sa kamag-aral, makinig ng mabuti sa guro, magsalita at makibahagi, magtaas ng kamay kapag may sasabihin. So lahat ng mga alituntuning ito ay kinakailangan nating sundin nang sa ganon ay maging maayos at matiwasay ang daloy ng ating talakayan. Okay, dapat ninyo itong sundin ha. Okay, siya nga pala, meron din ako ritong mga gantimpala. So, ang mga gantimpalang ito ay ibibigay ko sa inyo mamaya pagkatapos ng klase kung kayo ay magpa-participate o magiging active kayo sa ating talakayan mamaya. Kung gagawa kayo ng mga gawain natin at kung makakasagot kayo sa ating mga katanungan. Okay, kailangan niyo maging aktibo at mag-participate talaga mamaya ha. Okay, para sa susunod nating gawain, ay maaari ko bang malaman kung sino sa inyo ang nakaaalala kung ano ang ating paksang tinalakay noong nakaraang araw? Yes, Mr. Winston. Ano nga ulit ang ating tinalakay kahapon? Ang ating tinalakay kahapon ay patungkol sa pandiwa. Salamat, Winston. Talagang nakinig si Winston, no? Kahapon sa ating talakayan. Sino makapagbibigay kung ano ang kahulugan ng pandiwa? Yes, Miss Jessa? Okay, tama. Ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos. Okay? Talagang naalala pa ninyo at alam kong nakinig kayo ng mabuti kahapon sa ating talakayan. Ngayon ay mayroon akong inihandang gawain dito sa ating pagganyak upang sa ganun ay magkaroon kayo ng kaunting kaalaman kung saan ba patungkol ang ating aralin. So ang ating aralin ngayon ay tinatawag kong imbestiga lang at meron akong imbestiga wall dito sa ating pisara. So sa gawaing ito, narito ang panuto. Maaari bang basahin ng sabay-sabay ang panuto? Okay, maraming salamat. So, naintindihan ba ninyo ang panutong inyong binasa? Kung gayon, alam nyo na kung paano natin ito gagawin. Okay, tama. Ngayon ay naririto ang mga flashcard na naglalaman ng iba't ibang larawan ng mga isyong panlipunan. At gaya ng sinabi sa panuto, i-identify o tutukuyin nyo saan dito sa Imbestiga Wall ang maaaring epekto ng mga isyong panlipunang naririto sa ating flashcard gamit ang flashlight. Okay, para sa unang picture, para sa unang makikilahok, para sa unang kalahok, ay malalaman natin sa pamamagitan ng randomizer. Okay, malalaman natin ngayon kung sino ang unang kalahok. Okay, Jolena Galpo. Maaari bang pumunta rito sa harapan? Para sa unang larawang isyong panlipunan, ano kaya sa tingin mo ito? Ito ay patungkol sa
kakulangan sa sex education. So marami na sa ating bansa ngayon ang nandidiri kapag pinag-uusapan sa paaralan o sa edukasyon ang patungkol sa mga sex o sa mga reproductive system. So kaya naman, ano sa tingin mo ang maaaring maging dulot o maging epekto kung ang mga mag-aaral ay kulang sa sex education? Maaari mo bang tukuyin sa ating investigawal? Okay, tukuyin na. Okay, saan kaya rito ang ating kasagutan? Ito ba? Hindi. Ito. Hindi rin. Ito. Okay, tama. Ang kakulangan sa sex education ay maaaring magdulot ng maagang pagkabuntis o teenage pregnancy sa ating bansa. At ito ay magdudulot din ng kahirapan sa magulang o sa buong pamilyang makakaranas ng maagang pagkakaroon ng pamilya, lalo na kung wala pang trabaho ang mga magulang. Okay, maraming salamat, Miss Jolena. Maaari bang bigyan natin si Jolena ng isang langlang clap? Alam niyo ba kung ano ang langlang clap? Okay, narito ang langlang clap. 1, 2, 3. Very good, very good. Manaamong langlang, oy. Okay, bigyan natin si Jolena ng langlang clap. 1, 2, 3. Very good, very good. Manaamong langlang, oy. Okay, salamat, Jolena. Ngayon ay sino kaya ang pangalawang kalahok natin ngayong araw? Nangunguna si Jean, humahabol si Amina, at si Lara ang ating pangalawang kalahok. Para sa pangalawang larawan, ano sa tingin mo ang isyong panlipunang naririto? Okay, pinapakita rito ang kawalan ng trabaho. So marami mga Pilipino ngayon, lalo na ngayong panahon, ang walang mapagkukunan ng kanilang pangangailangan. Wala na silang maigagasto sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan dahil wala silang sweldo dahil sa kakulangan ng trabaho. So ano kaya ang maaaring epekto nito sa kanila o sa ating bansa? Maaari bang tukuyin rito, Lara? Okay, eto ba? Hindi. Ito. Hindi rin. Ito. Okay, tama. Ang labis na kawalan ng trabaho sa ating bansa ay maaaring magdulot rin ng labis na kahirapan, lalong-lalo na sa mga ordinaryo o karaniwang mamamayan. Okay, maraming salamat, Lara. Bigyan natin siya ng langlang clap. 1, 2, 3. Very good, very good. Manamong langlang, oy. Okay, para sa susunod nating kalahok, sino kaya ang maswerteng kalahok? Okay, nangunguna si Irish, humabol si Joseph. Okay, Joseph, maaari mo bang tukuyin kung ano ang isyong inilalarawan sa flashcard na ito? Okay, ang kakulangan ng gamit sa ating paaralan. So marami na ngayon sa ating paaralan ang kulang sa pasilidad o kulang sa mga equipments para sa pag-aaral ng ating mga estudyante. Ano? So ano kaya ang maaaring epekto nito sa ating mga mag-aaral? Joseph, maaari mo bang tukuyin rito? Okay, ito ba? Hindi. Ito. Okay, tama si Joseph. Ang labis na kakulangan sa gamit sa paaralan ay maaaring magdulot ng failure sa ating mga mag-aaral kung wala silang sapat na suportang natatanggap na mga pasilidad o alokasyon o pondo para sa kanilang mga gawain, ay hindi maaari silang makaranas ng failure. Okay, maraming salamat, Joseph. Bigyan natin si Joseph ng langlang clap. 1, 2, 3. Very good, very good. Manamong langlang, oy. Okay, para sa susunod nating kalahok, sino kaya ang maswerteng mag-aaral? Nangunguna si Rafael, sumunod si Vincent, at si Vincent na nga ang ating pang-apat na kalahok. Ano sa tingin mo ang ipinapakita ng flashcard na ito? Okay, pagpuputol ng mga kahoy sa ating gubat. So, marami rin ngayon ang nakakaranas na ng matitinding mga sakuna sa ating bansa dahil sa labis na pagpuputol, illegal na pagpuputol ng ating mga kahoy. So Vincent, maaari mo bang tukuyin kung ano ang maaaring mangyari kapag patuloy na pinuputol ang ating mga puno? Okay, maaari mo bang tukuyin rito? Ito ba? Hindi. Ito? Hindi rin. Ito? Okay, tama.
Ito ang maaaring dulot kapag patuloy nating pinuputol ang ating mga kahoy, maaari tayong makaranas ng labis na pagbaha. Kaya naman, kung meron kayong mga bakuran, maaari kayong magtanim ng iba't ibang punong kahoy at halaman nang sa gayon ay malabanan natin ang pagbaha. Okay, para sa huling flashcard, sino kaya ang maswerteng mag-aaral? Okay, nauna si Mariel, sinundan ni Lara Collado. Lara, ano sa tingin mo ang pinapahiwatig ng flashcard na ito? Okay, tama. Ito ay ang pagtaas ng presyo sa gasolina. Marami ng mga driver ngayon sa kasalukuyan ang sumisingil ng malalaking pamasahe dahil sa labis na pagtaas sa presyo ng gasolina. So ano pa kaya ang maaaring maging dulot nito sa ating buong bansa o sa ating mga mamamayang Pilipino? Tukuyin mo nga rito. Ito ba? Okay, tama. Ang labis na pagtaas sa presyo ng mga gasolina ay maaari ring magdulot ng labis na pagtaas rin sa iba't ibang presyo ng mga pagkain at iba't ibang bagay. At makakaranas tayo ng labis na pagtaas sa inflation rate o pagtaas ng mga presyo ng iba't ibang pangunahing pangangailangan. Bigyan natin ng lang clap si Lara. 1, 2, 3. Very good. Manamang lang, oy. Okay, talaga namang na marami kayong naintindihan sa mga isyong ating tinalakay ngayong gawain na ito. So, meron akong kakaunting katanungan lamang para sa inyo. So, Miss Jessa Baulite, maaari ka bang tumayo? Okay. Para sa iyo, ano ang naramdaman mo sa ating ginawang gawain ngayong araw? Okay, maraming salamat, Jessa. So ano kaya yung mga maaari niyo bang sabihin ulit kung ano yung mga isyong panlipunang aking ipinakita sa inyo kanina? Yes, Miss Saida. Okay, meron tayong pagtaas ng presyo ng gasolina. Okay, meron din kakulangan sa sex education, kawalan ng trabaho, kakulangan ng gamit sa paaralan at pagpuputol ng mga kahoy. Thank you, Miss Saida. Okay, ano kaya ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga isyong panlipunang ipinakita ko kanina? Miss Lara Artes? Okay, tama. Dahil sa kalabisan natin sa ating mundo at ang iba ay maaaring gawa rin ng ibang o nakapwa natin mamamayan sa bansang ito. Okay, maraming salamat, Lara. Para sa panghuling katanungan, may ideya na ba kayo kung saan patungkol ang ating talakayan ngayong araw? Yes, Mr. Rafael. Okay, maaari ngang yan ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito. Ngayon, ay nasihan ba kayo sa ating ginawang gawain kanina? Kung gayon, ay dumako na tayo sa susunod nating gawain. Ito ay ang talakayan. Ngunit bago ko ibabahagi sa inyo ang formal at detalyadong talakayan natin, ay may papakita muna akong video sa inyo. Ang video na ito ay tungkol sa epiko na pinamagatang Biag ni Lamang. Alam niyo ba kung saan patungkol ang epikong ito? Kung gayon ay halina at manood ng mabuti at maigi sa videong ipapakita ko sa inyo. Epiko ng Biag ni Lamang. Sa bayang Nalbuan, si Namongan ay nagdadalang tao habang wala ang kanyang asawa. Siya ay nanganak, pinangalanang Lamang. Pagkapanganak kay Lamang, siya ay agad nagsalita at nagtanong tungkol sa kanyang ama. Lumaking malakas at matalino si Lamang, tiyak ang kanyang hakbang at matalas ang kanyang isip. Isang araw, nagpaalam siya sa ina upang hanapin ang kanyang ama na hindi pa rin bumabalik mula sa digmaan. Tumawid si Lamang sa bundok, gubat at ilog para matunton ang kinaroroonan ng kanyang ama. Nalaman niyang pinatay ng mga igorot si Don Juan.
Matapang niyang hinarap at pinuksa ang mga igorot upang ipaghiganti ang kanyang ama. Matapos ang pakikipaglaban, siya ay masayang sinalubong ng kanyang ina. Samantala, napanaginipan ni Lamang ang isang dalaga sa kalanutian. Doon nagsimula ang kanyang pag-ibig. Dinala niya ang kanyang alagang tandang at aso para manligaw. Maraming nais manligaw kay Ines, ngunit tanging si Lamang ang tinanggap. Isinagawa ang isang marangyang kasalan. Buong baryo ang nakiisa sa pagdiriwang. Lumangoy si Lamang sa ilog upang linisin ang sarili, ngunit nilamon siya ng isang engkanto. Nagluksa si Ines. Sa tabi ng ilog, iniyakan niya ang pagkawala ng minamahal. Sa tulong ng mahiwagang tandang at aso, isinagawa ang ritual upang buhayin si Lamang. Muling nabuhay si Lamang at muling niyakap ni Ines. Nabura ang lungkot sa kanilang mga mata. Namuhay sila ng payapa at masagana. May anak at alagang tandang at aso na kasama. Ang kwento ni Lamang ay patunay ng katapangan, katapatan at pag-ibig sa bayan at pamilya. Okay, natapos ng panoorin ang kwento tungkol sa kay Lamang o ang buhay ni Lamang. Naintindihan niyo ba ang epiko ni Lamang? Kung gayon, kung talagang naintindihan ninyo, ay susukatin ko ito sa pamamagitan ng kaunting mga katanungan lamang. So para sa unang tanong, ano kaya ang dahilan kung bakit nagpasya si Lamang na sundan ng kanyang ama sa kabundukan? Ano ang naging bunga nito? Miss Lara, maaari mo bang sagutin ito? Okay, maaaring ang yan ang dahilan kung bakit nagpasya si Lamang na sundan ang kanyang ama dahil sa kanyang labis na pagkamis o pangungulila sa kanyang ama. Maraming salamat, Lara. Bigyan natin si Lara ng lang clap. 1, 2, 3. Very good, very good. Manamang lang, oy. Okay, para sa pangalawang katanungan. Miss Jean, bakit kaya nagalit si Lamang nang mapanaginipan niya ang sinapit ng kanyang ama? Okay, tama. Nagalit siya dahil sa kanyang panaginip ay pinatay ng mga igorot ang kanyang ama. Maraming salamat, Jean. Bigyan natin si Jean ng lang clap. 1, 2, 3. Very good, very good. Manaamong lang. Oy. Okay, thank you, Jean. Miss Divine, maaari ka bang tumayo para sa ating pangatlong katanungan? So, bakit kaya pumayag ang mga magulang ni Ines Canoyan na ipakasal siya kay Lamang? Ano kaya ang dahilan dito? Okay, tama. Pumayag ang kanyang mga magulang sapagkat nakita nilang puro at talagang matapang na bata o matapang na lalaki si Lamang para sa kanyang anak. Maraming salamat, Divine. Bigyan natin si Divine ng lang clap. 1, 2, 3. Very good, very good. Manamang lang. Uy. Okay, para sa panghuling katanungan. Ano kaya sa palagay ninyo ang ating paksang tatalakayin? Okay, Miss Angeline, maaari bang malaman kung anong iyong ideya? Okay, maaari ngang yan ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito. Ngayon, tama nga si Angeline. Ito ay patungkol sa sanhi at bunga at mga hudyat nito. Bago ko prepresenta ang araling ito, ay maaari bang basahin muna natin ang ating mga layunin sa talakayang ito. Sabay-sabay, tungo sa katapusan ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang A. Natutukoy ang iba't ibang hudyat ng sanhi at bunga sa isang pangungusap. B. Napahahalagahan ang iba't ibang hudyat ng sanhi at bunga sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pangungusap na may kaugnayan sa kasalukuyang pangyayari sa lipunan. At C.
nakasusulat ng mga pangungusap na may kaugnayan sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan gamit ang iba't ibang hudyat ng sanhi at bunga. Ngayon, ang araling ito ay nakatuon sa pagkilala at pag-unawa sa mga hudyat ng sanhi at bunga. Mahalaga ang mga konseptong ito sa mas malalim na pag-unawa ng mga pangyayari na nagaganap sa ating paligid at sa ating tunay na buhay. Unang paksa dito ay ang sanhi. Ano nga ba ang sanhi? Mayroon ba sa inyo ang nakakaalam kung ano ito? Okay, kung wala, ito ang kahulugan ng sanhi. Ito ay ang dahilan kung bakit nagaganap ang isang tiyak na pangyayari. Sa pag-unawa ng sanhi, mas madali nating makikita ang koneksyon sa pagitan ng mga pangyayari at ang kanilang mga epekto. So ang sanhi, siya ang dahilan kung bakit nangyayari ang isang pangyayari. Kunwari, ang isang bata ay nagkasakit. Ano ang maaaring dahilan kung bakit siya nagkasakit? Ito ay maaaring hindi siya kumakain ng masusustansyang pagkain. So para sa sanhi, meron itong mga hudyat. Ang mga halimbawa ng hudyat ay sapagkat, dahil sa, dahilan sa, palibhasa, ngunit at kasi. Sa pamamagitan ng mga hudyat na ito ay malalaman natin kung saan ang sanhi sa isang pangungusap. So narito ang halimbawang pangungusap. Maaari bang basahin ang unang pangungusap? Gusto niyang kumain ngunit wala na siyang pambili. Miss Jessa, ano sa tingin mo ang hudyat dyan? Okay, tama. Ito ay ang salitang ngunit. So ano kaya ang sanhi sa pangungusap na yan? Wala na siyang pambili. Okay. Next na pangungusap. Hindi siya pumasa sa exam dahil hindi siya nag-aral ng mabuti. Ano kaya rito ang hudyat ng sanhi? Yes, Mr. JD. Okay, tama. Ito ay dahil. Ano ang dahilan dito? Hindi siya nag-aral ng mabuti. Kung kaya, hindi siya pumasa sa kanyang exam. Tama. Okay, para sa huling pangungusap, palibhasa ay masipag siya. Natapos niya agad ang kanyang mga gawain. Alin kaya dito sa pangungusap ang nagpapahiwatig o ang hudyat ng sanhi? Yes, Miss Mikael. Okay, ang hudyat dito ay palibhasa. So, ang naging epekto rito or ang issue ay ang epekto ay natapos niya kaagad ang kanyang gawain dahil masipag siyang mag-aaral. So, sino kaya rito sa inyo ang ipinapahiwatig ng pangatlong pangungusap? Okay, maaring kayo lahat ay masisipag rin. Okay, kung ganun, ay meron pa ba kayong ibang katanungan tungkol sa sanhi at mga hudyat nito? Okay, ano-ano nga ulit ang mga hudyat ng sanhi? Dahil sa, ngunit, palibhasa. Okay, tama. Bigyan natin ng langlang cup ang bawat isa. 1, 2, 3, very good manamang langlang, oy. Ngayon ay dumako na tayo sa bunga. Ano nga ba ang bunga? Ang bunga ay ang resulta o epekto na nagmumula sa isang tiyak na pangyayari. Mahalaga itong maunawaan upang mas madaling masuri ang mga kaganapan at ang kanilang mga implikasyon sa ating buhay. So kagaya ng mga ginawa natin kanina sa Imbestiga Lang o sa Imbestiga Wall, may pinakita rin ba akong mga larawan at tinukoy nyo kung ano ang maaaring maging susunod na pangyayari o ano ang magiging epekto nito. So yung epektong iyon, yun ang tinatawag na bunga. Okay. So may mga hudyat rin sa pag-identify o sa pagkilala ng mga bunga sa isang pangungusap. So naririto ang kaya naman, kung kaya, bunga nito at tuloy. Itong mga hudyat na ito ay nagpapahiwatig ng bunga. Okay, para sa halimbawa, unang pangungusap, maaari mo bang basahin Miss Ashlyn? Okay, pinuputol ang mga puno sa gubat, kaya matindi ang pagbahang nararanasan ng mga mamamayan. Alin kaya sa pangungusap na ito ang hudyat ng bunga? Yes, Ashlyn? Okay, tama. Ito ay kaya. Ang problema o ang dahilan sa pangungusap na ito ay pinuputol ang mga
puno sa gubat. At ang epekto naman ay matinding pagbaha ang kanilang naranasan. So maraming salamat Miss Ashlyn, maaari ka nang umupo. Para sa pangalawang pangungusap, yes, Mr. J, maaari bang basahin? Hindi siya kumakain sa tamang oras, tuloy nagkasakit siya. So saan kaya rito ang hudyat ng bunga? Okay, tuloy ang hudyat dyan. So J, saan kaya rito ang dahilan sa pangungusap na yan? Hindi siya kumakain sa tamang oras. Tama ka, J. At ano naman ang maaaring epekto nito? Okay, nagkasakit siya. Maraming salamat, Jay. Very good. Para sa pangatlong pangungusap, maaari bang basahin, Miss Jean? Pinabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Bunga nito ay bumagsak siya sa lahat ng asignatura. Alin kaya rito, Jean, ang hudyat ng bunga? Okay, tama. Ito ay ang bunga nito. Ano naman ang dahilan sa pangungusap dito? Pinabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Tama, Miss Jean. Ano naman ang epekto? Okay, tama. Bumagsak siya sa lahat ng kanyang mga asignatura. Wow, talagang napaka-aktibo at talagang naintindihan ninyo ang ating paksa sa araw na ito, ha? Ang tungkol sa sanhi at bunga. Kaya naman, bigyan natin ng bawat isa ng langlang clap. 1, 2, 3. Very good. Very good mo namang mga langlang, oy. Kaya naman, bibigyan ko kayo mamaya ng mga gantimpala. May katanungan pa ba kayo tungkol sa ating aralin sa sanhi at bunga? Okay, kung gayon, kung wala na, narito ang isang pagpapalawak. Ang sanhi ay nagbibigay liwanag sa dahilan kung bakit nagaganap ang isang particular na pangyayari, habang ang bunga naman ay ang resulta ng isang pangyayari. So maraming salamat naman kung wala nang nalilito sa inyo. Talagang naintindihan ninyo ang ating talakayan. Kung gayon, magkakaroon na naman tayo ng isa pang gawain sa ating paglalapat at tinatawag itong isulat mo. So sa bahaging ito, maaari bang basahin ang panuto? Hahatiin ng guro ang klase sa 5 pangkat gamit ang group randomizer at magbibigay ng tig-iisang paksang may kaugnayan sa kasalukuyang isyu ng lipunan. Batay rito, bubuo ang bawat pangkat ng 3 pangungusap na nagpapakita ng wastong paggamit ng mga hudyat ng sanhi at bunga at ibabahagi ito ng isang kinatawan sa harap ng klase. So para sa grupong ito, meron ako rito randomizer. Okay, para sa ating grupo, naririto ang 5 pangkat na aking pinanggat gamit ang group randomizer. Para sa unang pangkat, narito sila Ayesha, Jay, Rafael, Jolena, Joseph, at Jericho. Para sa pangalawang pangkat, naririto rin sila Feby, Lara May Artes, Divine, Ashlyn, Princess, at Saida. Sa pangatlong pangkat, sila Winston, Lara May Collado, Mariel, Mikael Jean, at Jessa. Para sa pang-apat na pangkat, sila JD, Don Eunice, Glenn, Jean, at Mayan. At para sa pang-5 pangkat, sina Jillian, Pearl, Amina, Angeline, at Vincent. So maaari bang pumunta kayo sa inyong mga pangkat? Dito magbibilog ang unang pangkat, pangalawa, pangatlo, pang-4, at pang-5. Maaari bang bilisan ang inyong mga kilos? Pagbilang kung 3 ang mga hindi pa nakapunta sa grupo ay hindi ko bibigyan ng gantimpala. 1, 2, 3. Okay, magsiupo ng maayos. Para sa inyong gawain, narito ang rubrics o pamantayan na maaari ninyong pagbasehan sa inyong gagawin. Ngunit bago ang rubrics, ay naririto ang mga paksang inyong gagawa ng pangungusap. Para sa unang pangkat ay pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pangalawa ay ang pagkalat ng fake news. Sa pangatlo ay ang pagtatapon ng basura sa paligid. Pang-4 ay ang kakulangan sa trabaho. At ang pang-5 ay pagbabago ng klima. So, maaari niyo itong kunan ng litrato at maaari na kayong magsimula. So, maaari rin kayong tumingin dito sa harapan para sa pamantayan sa ating gawaing isulat mo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa gawaing iyan. Okay, tapos na ba ang lahat? Tapos na po ang 5 minuto? Maaari na ba tayong magkaroon ng ating presentasyon?
Kung gayon ay maraming salamat at tapos na kayong lahat. Para sa unang pangkat, sino ang inyong napili bilang kinatawan ng inyong pangkat? Okay, maaari na kayong pumagit na rito at ipresenta ang inyong gawain. Okay, maraming salamat para sa unang pangkat. Napakagaling. Bigyan natin sila ng langlang clap. 1, 2, 3. Very good, very good. Manamang langlang. Oy. Okay, next. Pangalawang pangkat. Okay, bahagi mo na ang inyong nagawang pangusap. Okay, saan pa to? Saan doon ang mga hudyat ng sanhi? Naroon ang dahil. Sa bunga naman. Kaya, okay, maraming salamat para sa pangalawang pangkat. Magaling. Bigyan natin sila ng langlang clap. 1, 2, 3. Very good, very good. Manamang langlang. Oy. Okay, pangatlong pangkat. Maaari bang magpresenta na rito? Okay, very good. Bigyan ng langlang clap. 1, 2, 3. Very good, very good. Manamang langlang. Oy. Pang-apat na pangkat. Very good. 1, 2, 3. Very good, very good. Manamong langlang. Oy. At para sa panghuling pangkat, maaari bang ipakita na rito? Okay, maraming salamat pang-limang pangkat. 1, 2, 3. Very good, very good. Manamong langlang. Oy. Talagang hinusayan ng bawat pangkat ang ating gawain, ha? Talagang you are eyeing sa ating gantimpala rito. Okay, bibigay ko kayo niyan mamaya dahil sa inyong aktibong pakikilahok. Okay, sa ating pagpapalawak, ano-ano ang mga ginamit niyong hudyat ng sanhi at bunga sa inyong mga pangusap? Okay, magaling. Sa ikalawang pangkat, okay, magaling rin. Paano naman nakatutulong ang mga hudyat ng sanhi at bunga sa pagpapahayag ng ideya sa isang pangungusap? Yes, pangatlong pangkat. Okay, maraming salamat. Tama. Para sa pangatlong katanungan, ano ang mahalagang bagay na tututunan mo tungkol sa paggamit ng mga hudyat upang malinaw na maipahayag ang sanhi at bunga sa isang pangungusap? Yes, para sa ikalimang pangkat. Okay, maraming salamat. Talagang naintindihan na ninyo ng maigi ang ating aralin patungkol sa hudyat ng sanhi at bunga. Kaya naman, bigyan natin ang bawat isa ng masigabong palakpakan. Okay, ngayon dahil naging aktibo kayong mga mag-aaral sa ating klase, ay may ibibigay ako sa inyo. May ibibigay akong pagsusulit o pagtataya. Kaya naman, maaari na ninyong ilabas ang inyong mga smartphone, ang inyong mga gadget na ating gagamitin sa ating Wayground quiz ngayong araw. Di ba sinabi ko sa inyo kung sino ang kung maaari ba kayong magdala ng mga gadget ngayong araw para sa ating quiz? Okay. Sino sa inyo ang walang gadget para sa araw na ito? Okay, maaari kang humiram dito. Okay. Kung sino man ang mga walang internet connection, ay maaaring mag-connect sa aking hotspot. Okay, handa na ba ang lahat para sa ating Wayground quiz? Okay, kung gayon, ay naririto na ang ating QR code at ating join link para sa ating Wayground quiz. So, maaari na kayong pumasok sa link na ito nang sa gayon ay masimulan na natin ang ating pagtataya. Okay, tapos na ba ang lahat na magsagot? Sa tingin ko ay tapos na ang lahat. Okay, narito ang resulta ng ating quiz. Para sa third place. Oh, very good, Miss Saida Kabadtig. Bigyan natin siya ng langlang clap. 1, 2, 3. Very good, very good. Manamang langlang. Oy. Okay, second place. Mr. Joseph Munoz. Bigyan natin siya ng langlang clap. 1, 2, 3. Very good, very good. Manamang langlang. Oy. At ang ating first place ay si Miss Lara May Artes. Bigyan natin siya ng langlang clap. 1, 2, 3. Very good, very good. Manamong langlang. Oy. Okay, parang lahat kayo ay nakapasa sa ating pagsusulit at talagang walang bumagsak sa pagsusulit natin ngayon, no? Talagang naintindihan ninyo ng maigi ang ating paksang tinalakay. Kaya mabuti naman kung ganon. Ngayon ay dumako tayo sa ating panghuling gawain. Kaya pa ba? Okay, sa gawain ito ay isusulat lamang ninyo o kukunan ng larawan ang ating takdang aralin. Maaari bang basahin?
Saliksikin mo, magsaliksik ng 5 salita at ibigay ang bawat kasing kahulugan at kasalungat nito. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno at maging handa sa pagbabahagi ng inyong mga natuklasan sa susunod na klase. Okay, kuna na ito ng larawan. Maaari kayong magpatulong sa inyong mga nanay at tatay at maging sa inyong mga kapatid sa pagsagot ng takdang aralin ito. Ngunit huwag iasa sa kanila lahat ha. Okay. Meron bang katanungan sa ating aralin ngayon? Kung gayon, kung wala nang katanungan, ay tapos na tayo sa ating aralin patungkol sa sanhi at bunga. Kaya naman, dahil sa inyong aktibong pakikilahok, ay bibigyan ko kayo ng mga gantimpala. So naririto, maaari na ninyong kunin ang inyong gantimpala. So maraming salamat sa inyong pakikilahok sa araw na ito, no? Talaga namang nasiyahan ang lahat sa ating ginawang mga gawain at aktibidad. So yun lamang para sa araw na ito. Naway marami kayong natutunan tungkol sa ating aralin at nasiyahan kayo sa ating klase sa araw na ito. Kaya naman, paalam na, maraming salamat at paalam na, Grade 8 Molave.